Anton's POV. Ilang araw din nag-isip si Anton kung susuyuin niya na sa Jewel o hindi. Pero di niya pa rin to matawagan sa cellphone. Maaga siyang nagpunta sa coffee shop nito. Bit-bit sa bulsa niyang biniling singsing na para dito. Ang kanyang singsing kasi nakatabi muna sa sasakyan. Sa pinto pa lang nakita na siya ng kaibigan nitong si Nina. Maliit niyang inangat ang gilid ng labi nito para tuluyang tumuloy. Agad dumapo ang tingin niya kay Jewel na tutok ang tingin sa computer. Kurot na pa ang mga mata nito. Mr. Montero, good morning po. Long time no see. Magilaw na pagbati sa kanya ni Nina. Susuklian niya sana ito ng ngiti ngunit napunta yon sa ngiwi matapos masalubong ang nakakatunaw na tingin na Jewel sa kanya. Nagsimula na siyang manalangin ng proteksyon. Sa tingin niya tutumba siya sa klase ng tingin nito pero pinilit niyang umako na normal lalo pat naghihintay ng order si Nina sa kanya. Tumikim siya at namulsa. Pasimple niyang hinawakan ang kahon ng singsing. Isang espresso di aber? May kalakasang bigkas niya. Pinagdasal niya sana masuyo sa ganong tawag si Jewel, ngunit tila mas lalo lang tong nagalit. Wala na tayong espresso di aber, Nina? Sigaw nito mula sa counter. Nangiwi siya pero ang kaibigan nito naguguluhang binilingan si Jewel. Wala ba? Eh di ba yun din yung order ni Sir noong nakaraan? Wala na. Espresso na lang. Wala nang di aber. Maktol na Jewel. Napatango ang kaibigan niya at nagpaalam na gagawin ang order niya. Siya na may nakagat ang labit mukhang pati pagtawag niya ng aber dito ay nasumpa na. Pagsulyap niya rito nakakawala na pag-irap ang binigay nito sa kanya. Napanguso na siya tuloy sa upuan. Ilang beses sinaplos ang kahon sa loob ng blusa niya. Nag-iisip kung paano ba ito masusuyo. Malamang pagtataboyin siya ni Jewel muli kung susundan niya ito sa apartment. May isingsing pa siyang ibibigay pero paano kung ito masusuyo? Malamang pagtataboyin siya ni Jewel muli kung susundan niya pa ito sa apartment. May singsing pa siyang ibibigay pero paano nga kung hindi nito tanggapin? Pasimple na lamang niya tuloy na sinusulipan si Jewel na nakasimangot pa. Cute pa rin to pero nakakatakot nga lang. Akmang susubukan niya tong lapitan ngunit sandali siyang natigilan nang tumunog ang pinto. Wala sa loob na palingon siya na pumasok pero nagsalabo ang kilay niya kay Margie na nakangusap ang tingin sa kanya. Pasimple siyang bumalik sa pagkakaupo at hindi ito pinansin. Wala siyang dahilan para kausapin pa to. Let us talk about marriage, Anton. Panagutan mo kami ng anak mo. May kalakasang bigkas nito kasabay ng flash ng mga kamera sa likod nila. Gigil na tumayo si Anton at hinigit ang braso ng babae. Bakit may media, Margie? Ano na naman pakuluto? And damage your fake pregnancy? Madaing bulong niya sa dalaga. Sinilip ito ang likod at nakita niya nagkukumpuran ang mga reporter sa likod at sa malamang kumukuha ng video at larawan nila. May salamin na harang pero transparent naman. Shoo them away and take back what you said. Mariin niyang utos. Umirap si Margie pagkaraan ay ngumisi. Ayoko nga. Let them spread fake news para wala ng dahilan na takbuhan ako. Mariin siyang pumikit. Pagmulat ng mga mata niya ay malamig niya itong tiningnan. Matagal na tayong hiwalay. Margie, it's been 5 years already. Bakit papilit mong sinasabi sa media na tayo pa rin? Why? Takot ka bang maamoy nila ang mabahong tinatago mo? Shut up, Anton. Gusto mo bang lumaki ang anak mo nang walang ama? Humigpi ito na kinamuran niya. Naiinis siya sa galing nitong umarte at kahit sinong manonood mapapaniwala nito. Stop with your drama, Margie. May inis ang boses niya at nagdidilim na ang paningin niya sa ginagawa nito. Hanggang ngayon ginagamit pa rin nito ang relasyon sa kanya para lang dito mawala sa limelight kahit na hindi na to modelo. Kailan ba kasi tayo kakasal? Naiinip na ako eh. Ayaw mo pang sumulpot sa family dinner? Maktol nito. Umigting ang panga niya. Where did you get that confidence? Di niya mapigilang tanong. Paano ba nito nagagawang paniwalain ng sarili na meron pang sila at ikakasal siya gayong matagal na nga silang tapos? Hindi nga lang yata sarili nitong napaniwala kundi lahat ng tao na nakakaalam sa ipinagkakalat nitong balita. Bumakas ang lungkot sa pagmumukha nito. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Nangihinang tanong nito. Funny, Margie. Do not use me that line. Ikaw ang bumitaw at hindi ako. You left me broken and almost lifeless. Ngayon naasta kang pakakasalan pa rin kita sa dami ng kasalanan mo sa akin? May galit ngunit mababa niyang bigkas. Ayaw naman niyang mapahiyatos sa marami kaya't siya na nahimik. Pero sa totoo lang hindi niya deserve ang ginawa nito.
Daig pa niyang naiputan sa noo. Anton, nagbago na ako. Handa na ako ngayon at di na ako babalik sa pagiging modelo. Ikaw na ang mahal ko? Shut up. We're done, Margie, and that's final. Kung gusto mong patawarin kita, umamin ka sa lolo ko at sa tatay mo. I-off mo ang kasal na gawa-gawa mo. I never proposed to you. May otoridad niyang utos. Ngunit tila din ito nagustuhan ng sinabi niya. Taas noon niya tong tiningnan. Hindi ko gagawin yan. Ako pa rin ang pakakasalan mo. Magmamerge ang kumpanya natin. Isa pa, alam mo namang boto sa'yo si daddy. Is that the reason why you never introduce your different exes to him? Kasi ano, hindi sila ako? Napailing siya at natawa na mapakla. Peste kayong lahat mga karilyo. Hindi ko ibibigay ang apelido ko sa iyo at kahit kaninong karilyo. Buti nilang nag-iisa kang anak. Matalim niyang bulong. Nangilid ang mga luha nito, malamang na nakakaawa na naman to sa harap ng camera at media. Mamayang gabi o baka ilang oras lang pagpapiesta ng pangyayaring yon. Bawiin mong sinabi mo, Anton. Pakakasalan mo pa rin ako kahit anong mangyari. Mangako ka rin mag-a-attend ka ng dinner sa bahay natin, kundi manggugulo ako. Dito. Pagbabanta nito. Nagtagis ang bagang niya sa banta nito. Di sinasadyang humigpit ang hawak niya sa braso ni Margie dahilan upang mapasigaw ito. Sakto mali sa flash ng camera kaya sunod-sunod niyang napamura. Stop with this craziness, Margie. Ngunit hindi ito nakinig. Manggugulo na nga lang din. Ako, Anton? Banta pa nitong muli. Tumiim ang bagang niya at di niya hahayang mag-eskandalo to sa shop ni Jewel. Doon niya naalalang asawa at agad dumapong tingin niya sa counter. Ngunit sakto naman, dumaan to sa harap nila palabas ng shop. Muli siyang napamara sa isip niya at gusto tong sundan, pero sigurado pag-iinitan to ni Margie. Imbes iwan si Margie, tinangay nito ito sa pag-arrest niya. Lumingali nga siya pang hanapan kung saan pumunta si Jewel, ngunit hindi niya makita. Idagdag pa nakakasagabal ang mga dalang media ni Margie. Where's your car? Madilim niya tong tiningnan, ngunit simple tong ngumiti na mag-flash ang camera. Agad na itong yumapo sa bewang niya at nakangiting tumingala sa kanya. Umarte pa naman tong maayos sila kahit na hindi naman. Magpa-interview muna tayo para sa kasal. Hiling nito na kinasalubong ng mga kilay niya. I told you there's no wedding for us. Mabagsik niyang bulong. How dare you, Anton? Pinapahiya mo ko. May ines ang boses nito. Napangisi siya. Bakit, ano bang sinabi mo sa media? That what? That I invited you for a coffee? Sarkasikong tanong niya. Tuloy na tong sumimangot na makalayo sila sa media at tahakin kung saan ang puting van nito. I told them that you asked me out. Ngayon, nagbumukha akong sinungaling dahil pinapauwi mo ko? Lalo siyang napangisi. Better then? Sinungaling ka naman talaga. How dare you? Isusumbong kita kay Daddy. Isa pa, makakatawag ako ulit ng media kapag hindi ka pa sumipot ng family dinner. Malakas ang loob na banta nito. Nanliliit ang mga mata niya at kaagad binuksan ang backseat. Pilit niya akong pinatuloy doon. Tinanguan pa siya ng driver nito. Fine, pupunta ako ng dinner pero dapat lang aminin mo ang kasalanan mo at itigil ng plano sa kasal sa araw na yon. Hamon niya rito. Akmang sasagot pa ito ngunit agad niya nang sinarado ang pinto. Tinapik niya ang sasakyan dahilan upang agad niyang paandarin ng driver. Nang mawala na to sa paningin niya, agad umikot ang mata niya sa paligid. Hanahanap ko sa nagpunta si Jewel. Malalaki ang mga hakbang na ginawa niya matapos nung makita sa kumpunan ng media. Tila itong pinagdiskitahan ngayong wala na si Margie. Paglapit niya, tinapunan to ng tanong. Ma'am, dito po ba talaga ang favorite cafe na mag-fiancé? Madalas po talagang mag-away ang dalawa. Totoo po bang buntis si Miss Margie? Cravings niyo po ba ang kape? I'm sorry, wala akong alam sa mga yan. Hindi ko sila kilala. Tanggi na Jewel. Sinusubukan itong makawala sa kumpulan ngunit pilit itong hinaharang. Peste? Matunog niyang mura bago agad hinila ang balikat na Jewel. Tinagong mukha nito sa kanyang balikat. May galit niyang hinarap ang media ngunit sa kanya tumutok ang kamera at ang mga atensyon nila. Stop it! Nakakasakit na kayo. Wala na si Margie po, pwede na kayong umalis. Madiin niyang utos. Kaya lang para mga walang narinig ang mga to. May lumapit pa na isa. Sir, totoo po bang may third party sa relasyon ninyo kay Miss Margie? Ang may-ari po ba ng coffee shop ay ang kabit ninyo? Tuloy-tuloy na tanong ng reporter dahilan para humigpit ang yakap niya kay Jewel. Jewel's POV. Kumayom ang kamao ni Jewel sa tanong ng reporter o paparazzi yata iyon.
Ramdam niya ang tensyon at malamang gigil ni Anton matapos sumigpit ang yakap ito sa kanya. Pinagdadamot ang pagmumukha niya sa kamera. Gusto niyang ipagsigawan na asawa siya at hindi kabit pero hindi rin siya para gawin iyon. Malaking eskandalo yon kapag ginawa niya. Baka pati negosyo niya ay madamay. Sir, bakit hanggang ngayon wala pa rin po kayong petsa ng kasal? Tanong naman ng babaeng reporter. Totoo po bang may nabuntis kayong ibang babae? Dagdag pa nito. Napapikit si Jewel sa narinig. Puro na lang buntis sa nakakabit sa pangalan ni Anton. Halatang babaero to? Stop it. All of those lies are fake news. Subukan nyo rin ilabas sa TV o kahit ang social media ang nakuha nyo rito at lahat kayo mawawalan ng trabaho. Pati kumpanya, nyo idedemanda ko. Mabagsek na sigaw ni Anton bago siya giniya papunta ulit sa coffee shop niya. Agad siyang nagpumiglas papasok. Ayaw niya makita ni Nina na nakayakap ito sa kanya. Isa pa may atraso ito at galit pa rin siya rito. Akala ba nito nakalimutan niya na ang gumasa siya ng 15,000 pesos para sa pabulaklak nito? Sisingilin niya yon. Bahagya siya nagulat nung hawakan nito ang pisngi niya at suriin ang pagmumukha niya. Are you alright? I am sorry. Hindi ko naman alam na pupunta rito si Margie. Di niya to pinatapos at agad nang tinabig ang kamay nito. Walang sabi siyang tumalikod at bumalik sa counter. Nasa lubong pa niya sa Nina na agad tumabi sa kanya. Anyari? Bakit may media? Tsaka hindi ba tuloy ang kasal nila ni Sir Anton? Totoo bang buntis si Miss Margie? Baka naman sa ibang lalaki, no? Tuloy-tuloy na tanong ng kaibigan na dinig pa yata mga reporter. Hindi ko alam. Sila ang tanongin mo? Matabang niyang sagot. Sus, swerte mo nga't nakayakap ka kay Sir Anton. Kung ako yun, hahagpos ako ng mahigpit. Dagdag pa nito. Napairap siya. Kung alam lang nito higit pa sa yakap pa nagawa nila, baka magulantang ito. Siralyapan niya bigla si Anton na mabilis nagtitipa sa cellphone nito. Tila galit pa ang itsura nito. Pero, di ba may third party daw? Kung ako si Miss Margie, susugurin ko rin yung kabit, sasabunutan. Manahimik ka nga, Ninya. Medyo inis niya pang singit. Huwag kang magmarites dyan. Pabayaan mo sila sa buhay nila. Di niya maiwasan magtaray dahil pakiramdam kasi niya siya ang third party at siya naman ang asawa. Napabuntong hininga siya at tahimik lang na kumukuha ng tubig. Naisip ko lang, baka pareho silang nangangaliwa. Alam mo naman ang reputasyon ni Sir Anton pagdating sa babae. Lahat yata ay kinakama niya. Kahit poste may palda, papatulan yan eh. Pagpapatuloy ni Nina. Nanlamig siya bigla sa narinig. Kaya ba siya pinatulan kahit na chubby siya? Init lang ba talaga ng katawan ng habol sa kanya ni Anton? Humigpit ang hawak niya sa baso. Malamang. Noon nga tinanggihan niya ito, pakasalan dahil bata pa raw siya at inosente para dito. Sa bibig din mismo nito nanggaling na hindi ito nakokontento at baka mabuntis siya agad kung nagpakasal sila. Napakurap siya nang bumuntong hininga sa Nina. Paglingon niya nakatitig to sa pinto kung saan papaalis si Anton. Aalis na to kaagad? Di man lang siya susuyuin? Tingin mo may chance na magbago pa si Sir Anton sakaling ikasal nga siya? Kawawa magiging misis niya. Dagdag na komento ni Nina. Lalo nagit-git ang damdaman niya. Ibig bang sabihin kawawa talaga siya? Kawawa magiging misis niya. Bumigat ang pakiramdam niya dahil doon. Hindi siya nakapagtrabaho na maayos. Idagdag pa na di bumalik si Anton na lalong dumagdag sa isipin niya. Hanggang sa uwian para siyang lutang. Ni hindi niya namalayan lumiko na si Nina na mag-isa na lamang siya naglalakad. Kung pagbabasihan din ang nakita niya kanina kay Anton at Margie, mukhang di naman sila mag-fiancé kung mag-usap. Naisip niya tuloy kung sasabihin na lang niya kaya kay Margie na asawa siya ni Anton at magkapatid sila sa ama. Bibitawan na ba nito ang lalaki? O baka bumaliktad siya upang utusan nito na bumitaw sa kasal? Heist, ano bang sinuong mo, Jewel? Pagkausap niya sa sarili bago hinalugog ang bag niya para sa susi sa gate niya. Are you bothered by what happened earlier? Agad dumapo ang tingin niya kay Anton. Nakita rin niya ang sasakyan nito sa likod. Ganun pa siya kaokupado na hindi siya napansin ang pagsunod ng sasakyan nito. Anong ginagawa mo rito? Suyuin mo ang fiancé mo? Malamig niyang bigkas. Tuloy niyang binuksan ang gate at tumiretso sa pinto. Wala akong fiancé, pero susuyuin ko ang asawa ko? Bulong nito nakapagpatigil sa kanya. Naparanok siya at hindi maituloy ang pagpihit ng seradura.
Kaya lang ayaw niyang maging marupok kahit hindi siya sumasagot. Agad niya binuksan ang pinto. Hinanap ang mga bulaklak na pinadala dito. Lahat yon binitbit niya at halos ihampas dito. Malakas niyang siniksik yon sa katawan nito. Wala pa akong asawa. Malakas niyang sigaw bago sinira ang pinto. Jewel! Tawag ni Anton at kinalampag pa ang pinto pero hindi siya pinansin. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at ibinagsak ang sarili sa kama. Bukas ng hapon sigurado na siya sa desisyon niya. Pupuntahan siya ni Margie. Jewel, open this door! Pagwawala ni Anton sa labas, ngunit tinakpan niya lang ng una ng tenga niya. Bahala na itong magambala pero buo ng pasya niya. Hindi siya sigurado kung malis na ang lalaki, pero tumahimik na ang paligid. Di siya nag-abalang silipin pa ito. Mas takot pa siya sa mangyayari bukas kaysa sa maaaring galit nito. Sa kabilang banda, kinabukasan ay sinabi agad na Jewel kay Nina na aalis na ng hapon. Malaki-laki ang inipon niyang lakas ng loob para lang sa plano niyang iyon. Di niya sigurado kung i-welcome ba siya pero susubukan niya lang. Gusto niyang makaharap ng posibleng ama niya. Tinitingnan kung paano magpapakilala rito. Pakingin lang ko autograph kay Miss Margie. Habilin pa ni Nina sa kanya. Matipid siyang ngumisi at binitbit ang magazine kung saan cover page si Margie. At least may alibay siya, pero di niya pa rin maiwasan na kabahan. Di niya rin maiwasang mamangha sa malaking mansyon ng ama niya. Putik-puti iyon na tila hindi nasayaran ng dumi. Gusto niya tuloy maiyak. Kung pinanagutan ba nito ang ama niya, o kahit kinilala na lang siya bilang anak nito, titira siya roon at hindi mag-iisa? Winaksin niya ang naisip. Nag-urong-sulong pa siya kung magdo-doorbell ba o hindi. Papadilim na rin kasi yon at baka abala ang mga to. Nanginginig pa ang kamay niyang pinindot ang doorbell. Kaya mo yan, Jewel? Bulong niya sa sarili. Tuwid siyang tumayo na lumabas ang isang katulong. Pilit siyang umiti rito. Nandyan po ba si Margie? Agad niyang tanong. Naku iha, may dinner sila ngayon sa loob. Ano bang sadya mo? Ani ng ginang sa kanya. Kinagat niya ang labi. Kung may dinner ang mga to, malamang nararoon din ang ama niya. Okay lang po bang pasabi na nandito po yung may-ari ng cafe? Pakibulong lang po sa kanya. Pakiusap niya. Hindi ko sigurado kung pupuntahan ka ni Miss Margie, lalo't seryosong usapan nila. Kapag lumipas ang 30 minutes at wala pa ako dito, umuwi ka na ha? Pakiusap nito. Tumango siya, at least hindi siya nito pinaasa at pinaghintayan ng matagal. Matyaga siya naghihintay. Akala niya aabuti ng 30 minutos pero taranta siyang umayos ng tayo nang lumabas si Margie. Nanlumo siya sa ganda ng suot nitong ubeng dress at kakuri ng suot nitong heels. Kumikinang pa ang mga suot nitong alahas. Magbumukha siyang muchacha kapag tumabi na siya. Miss Cafe? Anitong hindi alam ang pangalan. Jewel po, sorry kung naistorbo kita. Napadaan lang ako. Hingi lang sana ako ng autograph para sa kaibigan ko. Tinaas niya pa ang magazine. Ngumiti ito at halos magulat siya nang hilahin siya nito papasok sa loob. No problem. Actually, we're having dinner now. But since you're here, you might as well join us. Pakonsuelo ko na lang at mukhang nagulo ko ang cafe mo kahapon. Hinging paumanin nito. Pilit siyang ngumiti. Wala siyang magawa nang hilahin pa siya nito hanggang sa kusina. Daddy, Mommy, I have the other visitor. Tawag pa nito. Ngunit nawala ron ang atensyon niya. Natutok ang tingin niya sa lalaking nakaupo sa kabilang banda na maaaring nakatitig sa kanya. Binalot ng kaba ang puso niya sa nakikitang reaksyon ng lalaki. Anton, di niya mapigil ang bigkas na kinalingon sa kanya ni Margie. You know each other? Tanong ng isang ginang dahilan upang dumapo roon ang tingin ni Jewel. Nanlamig na bigla sa klase ng matani na tingin nito. Sa klase ng itim na suot nitong elegante, ito ang asawa ng ama niya. Doon naman dumapo ang tingin niya sa kabisera. Nahigit ang hininga matapos makitang nakatingin sa kanya ang pares ng berdeng mga mata. Ngunit imbes na pagkakilanlan ng tingin nito ay tila wala itong pakialam. Malamang, dahil di naman sila magkakilala talaga. Gusto niyang maluha, iba pala sa pakiramdam kapag nakikita mo ang tunay mong magulang. Yun nga lang hindi ka makalapit dahil hindi ka naman niya kilala. Parang gusto na lamang niyang tumakbo noon at yakapin to. Umiyak sa bisig nito at ikwento ang buhay niya. Tila pinipilit ang puso niya sa biglang emosyon pero kailangan niya ikalma ang sarili.
Tumikim siya tipid ng umiti sa ginang bago binalingan si Margie na nakaabang din na sagot niya. Sir Anton is our regular customer. Tsaka di po ba pinakita niyong picture niya sa akin, Miss Margie? Baling niya sa dalaga. Umawang ang mga labi nito. At tila inaalala ang unang pagbisita nito sa shop niya. Right, it was to you whom I promised I would walk through modeling once I got married to Anton. Masiglang bigkas nito. You should have called me. Binigyan kita ng calling card. Paalala pa nito. Pilit siyang umiti. Nakalimutan ko kasi kung saan ko na ilagay. Pagsasinungaling niya. Aw, this is a bit sad but it's okay. Halika, don't be shy. Eat a lot. Anyaya pa nito bago siya pinagilan ng upuan. Nalagpas lang sa isang upuan kay Anton. Muli siya naparunok matapos maramdaman ng pagtitig kay Anton. Nang sulyapan niya ito, nakasalubong ng mga kinin nito ang umiigting niyang panga. Ayaw ba nito sa presensya niya? Mas ayaw niya sa presensya nito lalo pat mukhang mauudot ang plano niya na pagpapakilala ngayong na nandito na ito. Kung alam niya lamang, sa ibang araw na lang sana siya pumunta. Muli niya tong sinulyapan ngunit bigla na lamang umupo si Margie sa pagitan nila. Mukhang doon naman talaga ang pwesto nito, kaharap ng mama nito. Yaya, 1 plate please, sigaw nito. Nahiya siya bigla. Mukha siyang nakisiksik sa family dinner ng mga to. Pakiramdam niya unwanted visitor siya lalo pat tinataasan siya ng kilay ng asawa ng ama niya. Di na lang niya pinansin. Narito na siya at wala na siyang magagawa pa. Malakas na tumikim si Melvin Carillo na kinatingin nilang lahat. Di naman siya tinapunan ng tingin. Di nga yata to interesado sa presensya niya. Where are we again? About the date of your wedding, right? Tanong nito sa dalawang katabi niya. It would be better if we schedule it for next month, right, Mommy? Masiglang tanong ni Margie. Wala sa sagot na napainom siya sa baso ng tubig kakalapag lang ng maid. Ngumiti siya rito at kinuha rin ang platong inaabot nito. Parang di niya kasi kaya makinig sa plano ng mga to. That is too fast. Malamig pang singit ni Anton. Too fast? Anong gusto mong petsa, iho? Ikaw ang masusunod. Ayoko rin madalain ang kasal ninyo ng anak ko. Margie deserves a grand wedding. Pakiusap ni Melvin Carillo. Tila naninikip ang puso niya sa narinig. Sa totoo lang nakakaselos. Deserve ni Margie ng grand wedding dahil alam nila unika iha ito. Napailing siya at naghintay na sagot kay Anton. Sandaling namuo ang katahimikan sa hapagkainan sa tagal ng pagsagot nito. Di ba to makasagot dahil andun siya? Akala ba nito magwawala siya at biglang sasabihin na kasal sila? Honestly, I'm not yet ready to get married. What? Are you kidding us? Iho? Singit ng asawa ni Mr. Carillo. At that age, dapat nga may anak na nga kayong dalawa. Ang tagal ninyong magkarelasyon, kasal na lang ang kulang? Medyo tumaas pa ang boses nito. Natikom niya ang kanyang mga labi. Totoo naman 'di ba ang sinabi nito? Kaya nga lang di na pwedeng gusto nila dahil kasal na sa kanya si Anton. Mommy, calm down. Nagbibiro lang si Anton. Ayaw niya lang maging mabilis ang kasal. Gusto niya ng magandang plano. Pagpapakalma ni Margie. Really? Kung ganon ay ako na ang bahala sa lahat? Mag-decide kayo sa petsa at ako na magpaplano para sa iyo, iha? Sa restaurant ng ginang. Di na makakuha ng pagkain si Jewel. Para siyang naipit sa tensyon. Hindi niya rin mapigil ang kabahan dahil baka bigla namang isiwalat ni Anton na mag-asawa sila. Gusto na lang niyang tumakas? Ano pa bang hihintayin ninyo? Kahit bukas makakakuha na kayo ng certificate of marriage. Dagdag ng ginang na nagpalaki sa mga mata niya. Lagot si Anton kapag nagkataon. Mabubuking ito. Isang tawag lang si attorney po pwede na kayong ikasal. Pero syempre mas gusto kong mag-arbo para sa anak ko. Pagpapatuloy ng ginang. Wala sa loob malakas siyang napatikim dahilan upang lumipad sa kanya ang tingin ng lahat. Kahit nahihiya agad siyang tumayo. Di na siya makatagal pa doon. Kailangan niya ng umiska po. I'm sorry po. Mukhang nakakaistorbo po ako sa pag-uusap ninyo. Kahit bukas makakakuha na kayo ng certificate of marriage. Dagdag pa ng ginang. Napakalaki ng mga mata niya. Lagot si Anton kapag nagkataon. Mabubuking ito. Isang tawag lang sa attorney po pwede kayong ikasal at syempre, mas gusto ko na mag-arbo para sa anak ko. Pagpapatuloy ng ginang. Isang tawag lang sa attorney ay po pwede na kayong ikasal pero syempre, mas gusto ko na mag-arbo para sa anak ko. Lumipad sa kanya ang tingin ng lahat. Kahit nahihiya agad siyang tumayo,
Sa sunod na lang, Miss Margie. That's okay, pasyalan na lang kita sa shop mo. Anito bago tinawag ang katulong. Muli siyang yumuko. Sinilyapan pa ang ama niyang di naman siya tinitingnan. Iniwasan niya mga mata ni Anton na batid niyang maring nakatitig sa kanya. Nang dumating ang katulong na nakausap niya kanina, sumama na siya rito paalis. Hinatid siya nito hanggang sa labas ng gate. Doon pa lang siya nakahinga na maluwag at tila naipit ang hangin kanina sa loob. Lord, ilayo mo naman ako sa gulo. Mahinang maktol niya bago naglakad. Ngunit di pa siya nakakalayo bumukas ng gate. Nilawaro ng sasakyan ni Anton. Agad siyang nagtago sa malapit na halaman na makita, lumabas ito ng sasakyan pagkasara ng gate. Tapos na ba ang dinner nila o tumatakas ng dinto? Jewel, I can see you from here. Biglang tawag nito sa atensyon niya. Napairap siya pero imbes na balikan nito, naglakad siya papalayo. Kaya lang, munti ka na siyang mapasigaw nang hilahin siya nito, papunta sa sasakyan nito. Bitiwan mo nga ako? Bumalik ka ron o kaya umuwi ka sa inyo, kaya ko naman mag-commute. Protesta niya, pero hindi ito nakinig. Eksperto siya nitong naitulak papunta sa passenger seat at sinuotan ng seatbelt. Do you really think I will allow that? Gabing-gabi na at delikado sa daan, isa pa anong ginagawa mo rito? Did you follow me on purpose? Takot ka ba na balikan ko si Margie? Mayabang na tanong nito. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya, ngunit humalukip-kip siya kalaunan. Wala kang pakialam, buhay ko to. Isa pa, wala akong pakialam sa relasyon niyo ni Margie. Kung gusto mo ipawalang bisa mong sapilit ang kasal natin, bumalik ka sa kanya. Peste? Hoy Anton. Pagbumuran niyang pumunta din ito sa passenger seat at halos ipitin siya sa upuan. Tinutulak niya ang balikat nito palayo, ngunit nagawa lang niya tong pihitin ng kung ano para mahiga ang upuan. Lalo tuloy siya nahirapan kumawala sa pagkakakulong nito sa kanya. What did you say? Malamig nitong tanong bago siya dinaganan. Lumayo ka nga, singhal niya. Pakasalan mo si Margie. Yun ang sabi ko. Nakulong ang mga salita sa labi niya. Natapos siya nitong bigyan ng mapagparusang halik. Bahagya siyang kinabahan lalo pa nang bumulong ito. Don't you ever say that again or you won't be able to walk straight tomorrow. Pagbabanta ni Anton bago paghiwalayan ang mga hita niya.